Ito ay kwento ng isang college girl na nagmahal sa isang taong nakatalina. Tawagin natin siya sa pangalang Jenny. Year 2017 nung college pa ako. Nag-transfer ako ng school kasi hindi ako nakapasa sa second sem. Doon sa nilipatan ko ay okay naman. Masaya at madali akong nagkaroon ng new sets of friends. Isa na dito ang grupo nila Jimmy. Yung grupo nila ay parang isang sikat na grupo sa school. Yung tipong pag wala kang ID, aakbayan ka lang ni Jimmy, makakalusot ka na sa guard. Paminsan-minsan ay napapasama ako sa grupo nila hanggang sa naging close kami ni Jimmy. At ayun na nga, naging BF ka siya. Pero after 2 months, lumabas yung mga balitang may asawa na siya ate. Si Cynthia. Kinompronta ko siya at umamin siya ate. Para akong sinampal ng maraming beses sa sakit. Naghalo ang galit at takot ko noon ate. Galit kasi pakiramdam ko niloko at pinagkaisahan nila ako ng grupo niya. Takot kasi baka awayin ako ng asawa niya na nasa ibang section lang pala. Yes ate, same school, same course at same schedule namin ng asawa niya. Kaya lang ate wala na akong magawa kasi nahulog na ako sa kanya. Mahal ko na siya ate, tinanggap ko na lang ang sitwasyon. Lagi kaming sabay mag-lunch sa labas ng school. Lagi niya akong hinahatid sa pag-uwi. Minsan, habang kumakain kami ng lunch ay tinanong ko siya kung bakit ako pa. Ang sabi niya lang ay wag na ako magtanong, basta mahal niya daw ako. Ate, tumagal ang relationship namin hanggang bago kami graduate. Kumain kami sa labas nung bisperas ng birthday ko. Nilakasan ko ang loob ko at nagsabi ako na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Di niya matanggap ate, at sa galit, binato niya ako ng pera na gagamitin ko daw sana panghanda. Dinampot ko yun isa-isa ate. First time ko makahawak ng 20,000 pesos. Binalik ko sa kanya pero di niya tinanggap. Nagagalit na sa akin ang ibang kaibigan ko ate. Iniiwasan na nila ako at di na nila ako iniimik. Ate, isang araw, nagdesisyon ako na kakausapin ko ang asawa niya. Kaya nung nakabreak kami sa practice ng graduation, ay lumabas ako ng chapel at di ko inaasahan na makakasalubong ko yung asawa niya. Nagkataon lang kaya yon? Grabe ang kaba ko at nanginginig ako pero nilakasan ko ang loob ko ate. Tinawag ko siya, hinarap at hinawakan ko ang kamay tapos nagsorry ako. Sinabi ko na matagal ko na sanang gustong gawin pero nag-ipon pa ako ng lakas ng loob. Sinabi ko na ipabalik ko na sa kanya ang asawa niya. Grabe ang kaba ko noon ate. Iniisip ko ba na gaya ng mga napapanood ko sa TV, sa FB, tsaka sa YouTube, na baka saktan niya ako, natatakot akong maiskandalo at baka hindi makagraduate. Pero hindi ate, nag-smile lang siya at nagpasalamat. Akala daw niya ay hindi na mangyayari yung pagkakataon na yon. Nakahinga ako ng maluwag noon ate. Sabi nga, parang natanggalan ng tinik sa dibdib. Akala ko tapos na. 2019 ate, after graduation, nagpupunta pa din siya sa amin. Na parang kami pa din. Di pa alam ng pamilya ko na may asawa siya. Pag weekend, ganun pa din. And yes ate, isinuko ko ang pagkababae ko sa kanya. Dinadalhan niya kami ng groceries o kaya naman ay sinusundo niya ako para mamili. Pero sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Nalaman ng pamilya ko ate at galit na galit sila sa akin. Hinahanap ng kuya ko si Jimmy sa bilyaran na alam niyang pinagpupuntahan namin para kumprontahin. Kaya pagkatapos ng ate, ay pinadala nila muna ako sa tiyahin ko sa Pasig. Doon ako nagstay hanggang makapag-take ng board exam. Hindi na kami nagkausap simula na. Nakabangon na ako noon ate, naka-recover na sa sakit, naging okay na kami ng pamilya ko. Pero ate, just last January 2021,
bumalik ang kaba ko nung minsang makita ko sa message request sa FB. Si Jimmy. Oo ate, nakita niya ako sa FB. Nagkaroon ulit kami ng communication at patawarin ako kasi siya ang first love ko ate. Kaya bumalik agad ang feelings ko para sa kanya. At sa ilang araw na pagpapalitan namin ng messages at video calls, naging kami ulit. Pero nasa Singapore siya at 2 years na daw siyang andon. Nakaalis siya after graduation. Oo ate, siya lang. March 2022, birthday ko ulit. Tumawag siya at sinabing magkita daw kami. Umuwi pala siya para magkita kami at gusto niyang magsama na daw kami. Kinilig ako ate. Sumaya ulit pero napaiyak sa dahilang hindi ko maintindihan. Basta ang alam ko, gusto ko na din siyang makasama. To cut the story short, sa ngayon ay magkasama na kami dito sa Singapore at may isa ng anak. Alam kong marami ang magagalit sa naging desisyon ko, namin ni Jimmy ate. Pero bago ako umalis noong December 2023, ay minabuti kong makipagkita kay Cynthia na may halong hiya, takot at pagpapakumbaba. At doon na inamin sa akin ni Cynthia na nung bago pa man magpunta sa Singapore si Jimmy, ay hiwalay na pala sila. Legally. Doon ko nalaman ate na may kinakasama na din pala siyang iba. Parang gusto kong sumigaw sa sobrang saya ate. Masaya ako na hindi ko na pala kakalabanin ng konsensya ko. At kahit paano ay magkakaroon na ako ng peace of mind. Sa ngayon ate, ay masaya kaming namumuhay dito sa Singapore. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse at ako naman ay on-call caregiver. Ate, salamat sa pakikinig. Alam ko na kahit malayo ako at hindi kita kilala personally, ay may isang kagaya mo na handang makinig sa gaya ko ate. Looking forward to meeting you in person. Love, Jenny. Sabi nga, pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Sa story ni Jenny at ni Jimmy, ano nga ba ang dapat sundin? Isip o puso? Wala tayo sa posisyon para manghusga. Pero siguro ay masasabi natin, sila ay iyong itinadhana. Jenny, salamat sa pag-share mo sa amin ng iyong story, ng love story niyo ni Jimmy. Hangad namin ang kaligayahan.